Xiao Yichen, ang pinakapinagsisihan ko sa buhay na ito ay ang magpakasal sa iyo. Mula ngayon, hindi na tayo kailanman magkikita pa. Naku po, may tumalon sa ilog. Yichen. Sa wakas, nagbalik na si President Xiao. Napakagwapo niya. Tignan nyo, parang may kasama siyang magandang babae. Kuya Yichen, ang daming tao. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, Wanwan. Masyado ka talagang inosente. Madam, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ako ang asawa ni Xiao Yichen na pinakasalan sa isang marangyang kasal. Hindi ako dapat magpakita ng kahinaan sa ganitong pagkakataon. Siguro ay isa lamang itong pagkakamali. Nagpalit ka ba ng pabango? Nagpalit ka ba ng pabango? Aksidente lang to noong nasa labas ako. Sino iyong babaeng iniuwi mo kagabi? Ang tinutukoy mo ba ay si Wanwan? Gusto niyang tumalon sa ilog. At noong napadaan ako, ay tinulungan ko siyang iligtas. Nawaawa lang ako sa kanya, kaya dinala ko muna siya rito. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Maraming taong kaawa-awa sa mundo. Hindi mo naman pwedeng iuwi silang lahat dito. Kailan ka pa naging ganyan kadamit? Miss Lin, ang kalagayan mong ito ay nasa ikalawang yugto na ng cancer. At dahil nawala ang bata noon, masyado kang maraming iniisip. At sa kasamaang palad, ay baka 1 taon na lang ang itagal mo. Kung sisimulan mo agad ang pagpapagamot, marahil ay may pag-asa pa para sa iyo. Yichen, hindi sa nagdadamit ako, pero ang oras ko ay paubos na. Baguhan pa lang si Wanwan dito? Hindi pa siya sanay? Titingnan ko muna siya. Yichen, kailan ka pa naging ganyan? Yuching, narito na ako. Yuching, buti na lang at nandyan ka. Si Mengwan ay kaawa-awat mag-isa, pero ako ay mawawala na rin. Gising ka pa pala? Kung sakaling mawala na ako, pakakasalan mo ba siya? Mawala man ako, pakakasalan mo ba siya? Ano bang pinagsasabi mo? Sa buhay na ito, ikaw lang ang tanging mahal ko. Tingnan mo, ito ay galing pa sa Pransya. Binilhan kita ng limited edition na pabango. Nagustuhan mo ba?
Bakit? Hindi mo ba gusto? Gusto ko. Dahil katulad na katulad ito ng amoy ni Mengwan. Na walang anumang pagkakaiba. Mas mabuti pa rin si Wanwan. Ang ilang mga tao at bagay. Sa huli ay nagbabago rin. Itinapon mo ang pabangong binigay ko sa iyo sa basurahan? Anong ibig mong sabihin? Ako, Yuching? Alam mong kailanman ay hindi tinanggap ni Mama ang kasal natin. Noong nakita niya si Wanwan noong araw na iyon, gustong-gusto niya ito. Pinipilit niya ako. Nahiwalayan ka at pakasalan si Wanwan. siya ba talaga ang may gusto? O baka naman ikaw mismo ang may gusto? Huwag kang mag-alala, Yuching. Sa habang buhay, ikaw lang ang tanging mahal ko. Pero sabi mo, walang anumang bagay ang makakapaghiwalay sa atin. Gusto mo ba talagang para sa iyo ay kalabanin ko ang sarili kong ina? Samahan mo muna ako ng isa pang taon. Pagkalipas ng isang taon, papatay na ako sa pakikipaghiwalay. Ano yung nasa labi mo? Anong nasa labi mo? Wala lang. Lipstick lang ito. Sumama ka sa akin sa lumang bahay para mag-dinner. Gusto ka po makita ni Mama? Yuching. Nawalan ka ng anak 2 taon na ang nakakalipas, pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbubuntis. Mahigit 50 taon na ako, pero hindi pa rin ako nagkakaroon ng apo. Dapat magkaroon ng tagapagmana si Pamilya Xiao. Ma! Bakit mo na naman binabanggit iyan? Dati ay hindi siya tumitingin sa dinadaanan niya, kaya nawalan ng anak si Pamilya Xiao, hindi ko man lang ba pwedeng sabihin iyon? Alam niyo po, na aksidente lang ang nangyari. Isang aksidente, pero kasalanan ko pa rin. Kaya sa puso ni Xiao Yichen, lagi pa rin ako ang may kasalanan. President Xiao, naaksidente at nasugatan si Miss Meng sa likod bahay. Bilisan niyo po at tignan niyo siya. Ano? Ate Yuching, pag-aari na ako ni Kuyang Yichen, hindi ka na niya mahal. Kaya ibigay mo na ang posisyon bilang asawa ni Xiao. Hindi ka na niya mahal, kaya ibigay mo na ang posisyon sa Mrs. Xiao. Nasabi ko na ito sa kanya. Pagkatapos ng isang taon, saka natin pag-usapan ang bagay na iyan. Dahil ayaw mong makinig sa mabuting usapan, sasabihin ko na sa iyo. Nandito ako. Dahil gusto ko para sa dinadala ko na 1 buwang gulang na bata na makuha ang karapatan bilang panganay na apo ng Pamilya Xiao. 1 buwan. Paanong mangyayari iyon? Yichen, ilang araw pa lang kayong magkakilala. Paanong magkakaroon siya ng 1 buwang gulang na bata? Ang dinadalang bata ni Wanwan ay tunay na sa akin. Kaya pala noong nakaraan, ginamit mo ang nanay mo bilang dahilan para makipaghiwalay sa akin. Para ba lahat ng ito sa batang nasa tiyan niya? Bakit? Dahil hindi ka makabuo, pagbabawalan mo na akong bumuo sa iba? Ibig sabihin, matagal na kayong magkasama. Ako lang pala ang walang alam. Nagmukha akong tanga.
Yuching, sabi ng doktor, mayroon ka na ring isang buwang bata sa sinapupunan. Ako pala, ay nagdadalang tao na. Yuching, anong gusto mong kainin? Ipapabili ko para sa iyo. May anak din sa iyo si Mengwan. Huwag mo na itong intindihin. Magpahinga ka na lang at alagaan ang bata. Ibig bang sabihin ni Xiao Yichen, ay gusto lang talaga niya ng anak? Sa totoo lang, mukhang hindi naman niya mahal si Mengwan. Ibig bang sabihin ay si Xiao Yichen gusto lang ay magkaanak? Sa totoo lang ay hindi naman niya mahal si Mengwan. Kahit ano pa ang mangyari, traidor pa rin si Xiao Yichen sa akin. Ipagpaliban mo muna ang lahat ng trabaho ko? Dahil gusto kong makasama ng maigi si Yuking. Opo, sir. Yuching, ikaw ang pinakamamahal ko. Maglalaan ako ng mas maraming oras para sa iyo. Sumama ka na sa akin pauwi, sige na? Sige. Kuya Yichen, alam ko na mahirap para sa iyo na makipagdiborsyo agad para pakasalan ako. Hindi kita pipilitin. Pero hindi ba't sinabi mo na ang anak ko ang magiging panganay na apo ng mga pamilya Xiao? Wanwan? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Kuya Yichen, kung naririto siya, wala ako. Kung naririto ako, dapat ay wala siya. Pangako sa iyo, hindi mangyayaring maisilang ang anak niya. Yuching, ito ang pampakapit na gamot na binili ko pa sa ibang bansa. Inumin mo na ito. Iwan mo na muna riyan. Ayoko pa kasing Uminom ngayon. Yuking, may narinig ka ba kagabi? Yuching, mayroon ka bang narinig kagabi? Alam mong gamot ito para alisin ang bata, hindi ba? Xiao Yichen, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Yuking, maaari pa tayong magkaanak sa susunod, hindi ba? Xiao Yichen. Para saan pa? Anak mo rin ito. Ang panganay na apo ng pamilya Xiao ay dapat kay Wanwan lang. Patawad, pero kailangang ikaw ang magparaya. President Xiao, masamang balita po. Si Miss Meng po ay hindi sinasadyang nahulog sa hagdan. Ano? Madam, anong nangyari po? Ano po ito? Xiao Yichen, gusto mong alisin ang anak ko? Ano? Madam Zhang, habang wala pa siya rito, kailangang tumakas na tayo. Sige po. Kuya, maaari mo ba kaming isama palabas? Sige.
Salamat po. Tara na. Basta maprotektahan ko lang ang anak ko, kahit saan ay pupunta ako. Ma'am, ano na pong gagawin natin? Ma'am, ano na po ang gagawin natin? Lin Yuqing. Pinapayuhan kitang sumama ka sa akin ng maayos. Xiao Yichen, parang awa mo na. Paalisin mo na kami. Lin Yuqing? Wala kang karapatang humingi sa akin ng kahit ano. President Xiao, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na si Miss Yuqing. Siya po ang asawa niyo at ang taong nagmahal sa inyo ng sobra sa loob ng 7 taon. Dalhin niyo na siya pabalik. Nasaan si Madam Jiang? Wala siyang kinalaman sa nangyayaring ito. Pakawalan mo na siya, sige na. Ano ang mga bakas na ito? Anong nangyari? Ang anak ni Wanwan ay nawala na. Dahil iniluwa mo lang ang gamot. Kapag naisilang mo na ang bata, ibibigay mo siya kay Wanwan. Xiao Yichen. Maghiwalay na tayo. Xiao Yichen. Maghiwalay na tayo. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Dahil hindi mo na naman ako mahal, pakawalan mo na lang ako. At pakasalan mo na ang pinakamamahal mong si Meng Wan. Lin Yuqing? Pinapakiusap ko lang naman na ibigay mo ang bata kay Wanwan at ngayon ay hihiwalayan mo na ako? Sasabihin ko sa iyo, wala kang karapatang hiwalayan ako. Napakabuting tao ni Madam Zhang. Ngunit, Balita ko nung pabalik na siya. Nawalan daw ng kontrol ang sasakyang lula ni Madam Zhang. Madam Zhang. Madam Jiang, patawad po. Dahil sa pagligtas mo sa akin kaya. Anak. Baby ko. Patawad. Lin Yuqing, nawawala ka na ba sa sarili mo? Alam mo ba, na ang anak sa sinapupunan mo ay muntik nang mawala. Nagawa mo ba talaga na saktan ang ating anak? Ang anak natin? Kung hindi lang dahil kay Meng Wan na nawalan ng anak, magmamalasakit ka ba sa anak ko? Ikaw. Lin Yuqing, pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo?
Anong ginagawa mo rito? Binibining Lynn, mukhang hindi mo pa alam kung ano ang nangyayari sa labas, ano? Anong ibig mong sabihin? Bumagsak na ang Lin Group, ang namumuno sa kumpanya na si Lin Sheng ay inatake sa puso at hindi na siya nailigtas. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Paano nangyari ito? Hindi ba assistant yun ng tatay ko? Xiao Chen, ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan ang tatay ko? Miss, kaninang madaling araw, ang lahat ng partners natin ay biglang nagkansela ng kontrata. Inatake sa puso si President Lin at bago pa makarating sa ospital, ay wala na siyang buhay. Hindi maari. Hindi ito totoo. Nay, Miss, bilisan niyo pong umuwi. May nangyaring masama sa ginang. Miss, sa wakas ay narito na po kayo. Sinubukan pong saktan ng ginang ang kanyang sarili. Nay? Nay? Inay? Nanay? Nay, wag mo akong takutin ng ganyan. Pakiusap, wag mo akong takutin. Paanong magagawa ni na Itay at Inay? Naiwan ako ng walang pasabi. Masyadong kahina-hinala ang lahat ng ito. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, ibigay niyo ang pamilya Lin kapalit ng mga buhay ninyo. Lin Yuching, sumama ka muna sa akin pabalik. Ako na ang bahalang mag-asikaso nito. Ang kondisyon ng katawan ng buntis, hindi niyo po ba alam? Dapat ay pinigilan niyo siya noong una pa lang. Ganoon ba talaga siya katakot kay Meng Wan na baka hindi niya makuha ang anak ko? Dali, sige pa. Iri pa, iri, bilis. Lalabas na ang bata. Sige pa. Andyan na siya. Lumabas na ang bata. Ang anak ko. Ang anak ko. Ipakikita ko lang ito sa kaniya. Huwag.
Kawawa naman ang batang iyon, kakapanganak pa lang sa kaniya, ay nawala na agad siya dahil sa aksidente. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni President Xiao. Binabalewala niya ang tunay niyang asawa para lang kampihan ang kabit. Wala na sina tatay at nanay. Nawala na rin ang bata. Hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataong makita siya sa huling pagkakataon. Tay. Nay. Sasama na ako sa inyo. Hello? Ching Ching. Xiao Yichen. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Ano na namang pinagsasabi mo? Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon din. Wag na. Wag mo na akong hanapin pa. Mula ngayon, hindi na tayo muling magkikita. Diyos ko, may tumalon sa ilog. Lin Yuching. Eto. Hindi ito maaaring maging totoo. Lin Yuking. Hinding-hindi na ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa'yo? Patawarin mo na ako, please. Bumalik ka na sa akin. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Ginoong Xiao, tanggapin po ninyo ang aking pakikiramay. Yichen, Huwag, Yuching. Huwag mo akong iwan. tahan na, tahan na. Narito na si Mama, wala nang problema. Ayos lang ang lahat. Di ba ito yung pinakustomize ko pa mula sa ibang bansa? Ang natatangi sa mundo at sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig? Hindi ba ito noong dinala ko pabalik si Mengwan? Paano nangyari ito? Hindi mo ba alam kung gaano kahina ang katawan ng buntis na yon? Dapat ay sinabihan mo man lang siya noon. Yuching, bakit hindi mo sinabi sa akin? Yuching, Nambay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Yichen, hindi sa madamot ako, pero wala na akong natira. Baguhan pa si Wanwan sa paligid, hindi pa siya sanay. Kaya pupuntahan ko muna siya. Kung hindi lang sinabi ni tatay na kailangan ng anak para mamahala sa pamilya Xiao,
Hindi ako makakasama kay Mengwan. Yuching, ikaw lang talaga ang mahal ko. Kuya Ichan, tama na ang inom. Yuching. Hindi ba tumalon na ako sa ilog? Gising ka na pala. Sino po kayo? Huwag ka muna malikot. Ching-ching, naaalala mo ba na mayroon kang kuya? Kuya? Sabi nga po ni na Papa at Mama, mayroon akong kuya bago pa ako isinilang, pero nawalay siya sa kanila. At matagal nila siyang hinanap pero hindi natagpuan. Ngayong nagbalik na siya, nandito siya sa harap mo. Kuya! Kuya, Patawad kung nahuli ang pagbabalik ni kuya. kuya, anong nangyari? Bakit buhay pa rin ako? Binayaran ko ang doktor sa loob, kaya napalitan kita roon. Mabuti na lang at luma na ang ospital. Hindi gaanong mataas. May mga bagay na humarang sa pagbagsak mo, pati na rin sa tulong ng nakuha kong pinakamagaling na medical team sa ibang bansa, kaya nailigtas kita mula sa bingit ng kapahamakan. Salamat at nag-alala kayo, kuya. Pero nalaman kong may cancer ako. Hindi na ako magtatagal. Muntik ko nang makalimutan iyon. Inutusan ko na ang doktor na saksakan ka ng pinakamabisang gamot mula abroad. Kahit hindi pa ito na ilalabas sa merkado, mataas ang tiyansa nitong magtagumpay. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay magpalakas ng katawan. May kakayahan na akong protektahan ka ngayon. Paano ako makakapante? Gaganti ako. Yuking. Kuyang Ichan, matulog pa tayo ng kaunti. Posible bang nagkamali ako at napagkamalan kong siya si Mengwan? Mengwan, lumayas ka! Kuya Ichan, Pasensya na. Lumabas ka na muna. Lin Yuching, maghintay ka lang. Mapapasakin din ang lahat ng ito balang araw. Sa wakas ay nakabalik na. Tara na. Sige. Ayos lang ako. Tara na. Hala, Ichan, kamay maganda akong balita sa iyo. Ano yon? Halos 3 buwan na akong buntis. Kakagaling ko lang sa ospital para magpa-check up. Halos 3 buwan. Hindi ba't yun ang gabi noong nalasing ako? Oo. Naiintindihan ko. Papapuntahin ko ang driver para sunduin ka? Noong nandito pa si Lin Yuching, klaro namang galit na galit ka sa kanya.
Miss Meng, sakay na po kayo. Hindi ba si Lin Yuching yon? Saklolo, may tao ba dyan? May tao ba? Tulungan niyo ako. May tao ba dyan? Ang Saklolo. boses na iyon, si Saklolo. Yuking iyon. May tao ba? Saklolo. Yuking. Maayos ka lang ba? Yuching. Kamusta ka? Okay ka lang? Sino ka ba? Nangangahas kang guluhin kami? Xiao. Yi. Chen. Bilis, alis na tayo. Tara. Maayos ka lang ba? Salamat sa iyo. Yuching. Ikaw ba yan? Ikaw nga talaga? Buhay ka pa? Nagkakamali po ata kayo ng inaakala? Baka naman. Kamukha lang talaga? Sir? Sir? Sir, okay lang po ba kayo? Ang nunal sa eksaktong pwesto. Yuching, ikaw nga talaga? Buhay ka nga talaga? Sir, hindi po kita kilala. Nagkakamali po kayo ng taong kinakausap. Mag-ingat ka. Ang paa ko. Dadalhin muna kita sa ospital. Maraming salamat po. Unang hakbang ng plano. Tagumpay. Ginoong Xiao, itong binibini ay mayroong mga marka ng pagkahulog mula sa mataas na lugar pero ang kanyang malalang sakit ay unti-unti nang gumagaling. Ngunit, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga dating alaala. Ano? Base sa resulta ng pagsusuri, masyadong malubha ang naging pinsala sa ulo niya. Tungkol naman sa mga bagay noong una, hindi niya na maalala ang mga ito. Huwag muna natin siyang biglain. Kung gagawin natin ito ng dahan-dahan, maaaring bumalik pa ang alaala niya. Itabi niyo lahat ng gamit ng misis ko, ipakandado ang mga yon sa bodega at walang sino man ang pwedeng magbanggit ng anuman tungkol sa aking asawa. Sabi ng doktor, nawala ang lahat ng iyong alaala. Ganoon po ba? Natatandaan mo ba kung sino ang mga taong humahabol sa iyo? Ang naaalala ko lang ay paggising ko. Nandoon ako sa isang abandonadong bodega. May narinig akong mga taong gustong kunin ang aking katawan para pagkakitaan. Nga pala, kanina mo pa ako tinatawag na Yuching. Ang pangalan ko po ba ay Yuching? Ang pangalan ko ba talaga ay Yuching? Hindi. Nagkamali lang ako ng nakita. Ako si Xiao Yichen. Kamukha mo kasi ang isa kong kamag-anak. Mapanganib sa labas. Wala ka ring mapupuntahan. Kaya mas mabuti siguro, isama muna kita sa amin. Sige po. Maraming salamat po. Ang laki po pala ng bahay niyo. Maupo ka muna sandali riyan sa sofa. Kukuha lang kita ng damit. Lin Yuching, bakit ka nandito? Tama nga ang nakita ko noong umagang iyon. Siya nga iyon. Huwag po. Miss, nagkakamali po kayo ng kinakausap. Iniligtas ako ni Ginoong Xiao mula sa masasamang tao at hinayaan niya muna ako na tumuloy rito ng panandalian. Lin Yuching, itigil mo na ang pagpapanggap. Umalis ka na noon. Bakit pa kailangang bumalik ka rito? Dahil ba nanghihinayang ka sa pera ni Pamilya Xiao? O balak mo pang agawin sa akin si Xiao Yichen? Miss, ano po ba ang pinagsasabi niyo? Ikaw talaga. Ayos ka lang ba? Meng Wan? Nababaliw ka na ba? Kuya Yichen, si Lin Yuching, siya ay. Hindi siya si Yuking.
Alis na tayo. Bakit parang may iyak ng bata? Kung ang anak ko ay buhay pa, magiging ganito rin ba siya ka-cute? Bakit ka nandito? Narinig ko kasing may umiiyak na bata, kaya pumasok ako. Pasensya na po, Ginoong Xiao. Ang batang ito ay 3 buwan na. Cute niya, di ba? 3 buwan. Kung naririto pa ang anak ko, malamang ay ganyan na rin siya kalaki. Pinangalanan ko siyang Nianqing. Wala na ang anak ko dahil sa iyo, pero ang anak ni Mengwan ay pinangalanan mong Nianqing. May palayaw din siya. Si Tuanzi. Si Ya nga pala? Hindi naman pwedeng tawagin na lang kitang Miss, di ba? Tatawagin na lang kitang Yoran. Okay lang ba? Opo, Yoran? May meeting sa kumpanya bukas. Pwede mo bang bantayan muna si Xiao Tuanzi? mukhang hindi pa niya nahahalata na nagpapanggap lang akong walang maalala. Sige po. Tila hindi niya alam na sarili niyang anak ang batang ito. Mauuna na ako sa kumpanya. Sige po. Salamat po sa pag-aalaga sa bata. Oras na po para pakainin siya. Sandali lang. Sino ang nag-utos sa iyo na pakainin siya? Nasa kumpanya po si Chen para sa meeting. Naisip ko po na baka gutom na si Tuanzi, kaya nagtimpla ako ng gatas para sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Ang mga sinabi sa iyo ni Yi Chen, ano ang balak mong gawin? Hindi po. Hindi ko po nakalimutan. Gusto ko lang po. Kung hindi mo nakalimutan, lumabas ka na. Huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak. Mabait na bata. Ayos lang ang lahat. Nasa bisig siya ni Tuanzi at ang bilis niyang tumahan. Yoran? Huwag mong hahayaang may iba pang bukod sa amin ni Yi Chen ang lumapit sa kanya. Anxiao, bakit hindi pwedeng payagan si Mengwan na alagaan ang sarili niyang anak? President Xiao, may balita na tungkol sa asawa niyo. Magsalita ka. Anong nangyari? Nang mahulog po ang asawa niyo sa gusali, totoong dinala siya sa Central Hospital po. Nagawa po siyang mailigtas ng mga doktor, pero may gumalaw sa record para mapagtakpan ng lahat. At pinalitan siya ng huwad na labi. Sino ang may gawa nito? Base po sa mga nakuhang impormasyon, ito ay gawain ng isang grupong may kaalyadong ahensya sa ibang bansa na kumukuha sa mga pasyenteng malubha ang sakit at isa silang masamang grupo ng mga kriminal. Alamin niyo ang lahat tungkol sa kanila? Dahil titiyakin kong mahuhuli silang lahat. Opo, sir. Anxiao, bakit hindi pwedeng payagan si Mengwan na alagaan ang kanyang sariling anak? Hindi siya karapat-dapat na maging ina. Ma, huwag niyo po sanang sasabihin kay Lin Yuqing ang mga nangyari noon. At huwag niyo siyang hayaang makaalala ng anumang pait ng nakaraan. Hindi niya po yun kakayanin. Yi Ken? Hanggang dito lang ang kaya kong itulong sa'yo. Kuya Yi Chen, kumain ka muna ng prutas. Sige.
Kuya Yichen, ayaw mo na ba akong pakasalan? Kung ano-ano na namang iniisip mo. Kung wala ka naman palang balak pakasalan ako, bakit mo pa ako nilapitan noong una? Wan, papakasalan kita. President Xiao, buntis si Miss Meng. Bakit po hindi niyo siya papakasalan? President Xiao, maitatanong ko lang kung nitong mga nakaraang araw, may isinama po kayong isang babae na kamukhang kamukha ni Mrs. Xiao. Siya ba ay pamalit lamang? O posible bang hindi pa wala na si Mrs. Xiao? Ang mga reporter na ito, paano nila nalaman na buntis si Meng Wan? Ano ang nangyayaring ito? Ikaw ba ang asawa ni President Xiao na si Lin Yuqing? Ha? Hindi. Hindi siya iyon. Nagkataon lang na nailigtas ko siya at sadyang kamukha lang. Talaga siya ni Yuking. Hindi ganyang klaseng tao ang pamilya Xiao namin. Pakakasalan ni Yichen, si Miss Meng. Opo. Ang kasal namin ni Meng Wan ay itinakda na sa susunod na Lunes. Kung wala na kayong ibang itatanong, maaari na kayong umalis. Paalisin sila. Sandali, President Xiao. President Xiao. Sinoong mag-aakala, ang password ni Xiao Yichen ay ang kaarawan ko pa rin. Bakit parang walang problema rito? Mag-imbestiga ka tungkol kay Lin Yuking sa nangyari ilang buwan na ang nakakaraan tungkol sa aksidente niya sa gusali. Ibig bang sabihin, binura niya ang impormasyon? Yichen, dahil wala ka namang balak na bilhin ang pamilya Lin, ay pakitapos na lang at sirain ang mga dokumentong nasa drawer ng iyong opisina. Bibilhin ang pamilya Lin? Bilhin ang pamilya Lin. Sa tingin ko, kaya pala nalugi ang pamilya Lin noon dahil may nakipagsabuatan sa pamilya Xiao at gumawa ng mga peking dokumento para sa pamilya Lin upang palabasing labag sa batas ang negosyo para pilitin ang mga partner at ang mga investor na bawiin ang kanilang puhunan. Kuya, magkita tayo makalipas ang isang oras. Ang mga reporter na iyon, ikaw ba ang nagpatawag sa kanila?
Kuyang Yichen, natakot lang po ako. Tama na, Mingwan. Alam mo ba na sa ginawa mong ito, masisira ang reputasyon ng pamilya Xiao? Kung talagang handa mo akong pakasalan, bakit naman ito makakaapekto sa dangal ng pamilya Xiao? Ikaw talaga. Tama na yan. Ma, Nangyari na ang nangyari. Hayaon na muna natin. Puntahan mo na doon ang listahan ng mga bisita at kumpletuhin ito. Hindi ba sinabi mo na hindi siya pwedeng mabigla? Kaya wala kang ibang magagawa, kundi pakasalan si Meng Wan. Kuya, nahanap ko ang mga ito sa pamilya Xiao. Tama. Ito ang ebidensya noong panahon na naset up si pamilya Lin. Mabuti naman. May investigasyon din ako at may nakuha akong mga interesanting bagay. Ang mga larawang ito ay kinuha marahil mga ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi ko akalaing si Meng Wan ay nakikipagkita pa pala sa ibang lalaki. Siya at si Xiao Yichen ay talagang walang hiya noon pa man. Tingnan mo pa itong isa. Isang paternity test. Paano siya nagka-baby uli? Hindi tama ang timing. Hindi ko rin alam. Nang magpa-check up siya, nag-ayos ako ng doktor para kumuha ng DNA sample niya. Kuya, nandito pa ang anak ko, hindi siya nawala. Ano? Salamat sa Diyos. Ngayon at hawak na natin ang lahat ng ebidensya, maaari na nating isuplong ang taong iyan para mas mabilis nating makuha pabalik ang bata. Hindi. Kuya, maghintay muna tayo. Hindi pa ito ang tamang panahon. nasaan si Yuking? Hello? President Xiao, ang mga masasamang tao sa loob ng ospital ay nahanap na. Ayos! Parusahan niyo silang mabuti. Pagkatapos, ay dalhin sila sa 911. Miss Yoran, meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa iyo. Anong tungkol saan iyan? Tungkol sa iyong pagkatao, alam ko na ang totoo. Pero ang tungkol dito, hindi pwedeng malaman ng mga tao ni Pamilya Xiao. Kaya, bukas ng alas 8 ng gabi, sa bundok ng Yue tayo magkita. Tingnan mo ang mga ito. May naaalala ka ba? Wala akong matandaan. Ikaw, ang pangalan mo ay Lin Yuqing, anak ng pamilyang Lin Group, at asawa ni na Xiao Group at Xiao Yichen. Subalit, nagtaksil ang iyong asawa, at ang mga magulang mo ay wala na rin. Kaya, ang babae ni Xiao Yichen ay walang iba kundi ikaw? Siyempre, ikaw at si Yichen ay pang-display lang na asawa, hindi ka talaga niya mahal. Nga pala, nagpanggap akong si Xiao Yichen nang mag-text ako sa iyong ina na kung gusto niyang manatili kang ligtas, kailangang ibigay ang pamilya Lin, pati na ang buhay nilang mag-asawa. Kaya naman pala ang text na natanggap ni Mama ay galing kay Meng Wan. Tungkol naman sa nangyari kay Madam Zhang, ako rin ang nag-utos na asikasuhin yon.
At pati ang anak mo, mabuti na lang at naisalin pa ang buhay niya. Ang anak ko, totoong buhay pa siya? Ayos lang. Dahil simula bukas ay magiging asawa na ako ni Yichen. Ang anak mo, marami akong pagkakataon para tapusin siya. Ikaw, Mengwan, sasabihin ko rin sa iyo. Ang mga ebidensya ng pagtataksil mo, pati na ang resulta ng DNA test, ay nahanap ko na lahat. Ano kaya ang mangyayari? Kapag nalaman ito ni Xiao Yichen, sa tingin mo? kung ganoon dapat kang mawala. Lin Yuqing, sa wakas ay wala ka na. Yuqing? Nasaan si Yoran? Sabi po ni Miss Meng, nagbibihis pa po si Miss Yoran. At darating din po agad dito. Ma. Tingnan nyo ito. Ang retratong ito, hindi ba noong 1 taon pa ito? Ibig bang sabihin yan, nagtaksil si Xiao Yichen? At ang bride ngayong gabi, si Mengwan ay nagtaksil din. Mukhang bagay silang dalawa, pareho silang walang kuwentang tao. Oo nga. Anong klaseng mga tao ba sila? Niloko mo pala kaming lahat. Nagawa mo kaming lokohin? Hindi ganyan. Gawa-gawa lang lahat iyon. Hindi totoo yan. Nagtaksil ang asawa mo at wala na rin ang mga magulang mo. Hump. Ikaw ang babae ni Xiao Yichen. Siyempre. Mag-asawa lang kayo ni Yichen sa panlabas. Pero hindi kanya mahal. Siya nga pala, ako ang nagpanggap bilang si Xiao Yichen para mag-text sa nanay mo. Kung gusto mo pang mabuhay, ibigay mo sa amin ang pamilya Lin. Kapalit ng katapusan ninyong mag-asawa. Ha ha ha. Ngayon, tatapusin na kita. Hindi ganoon ang nangyari. Mengwan, talagang nagawa mo ang lahat ng kasamaang ito. Ibalik mo sa akin si Yuqing. Ginoong pulis. Yichen, ako. Mahal na mahal lang talaga kita. Umalam ka muna. Kahit ano pang mangyari, huwag mong dumiin ang kamay mo sa kanya. Huwag mo nang pakita ang mukha mo rito, lumayas ka. Yuqing. Yichen. Anak ko. Anak, Yichen. Bilis, tumawag kayo ng 911. Tumatakas ang kriminal. Habulin nyo. Bumitaw na ang lahat ng investors sa pamilya Xiao. Lahat ng kooperasyon ay tinapos na at nagbayad sila ng malaking halaga para sa mga nilabag na kontrata. Habang humahantong ito sa pagkalugi, ang pamilya Xiao ay kasalukuyan ding dahil sa masamang pag-set up kay pamilya Lin
dahilan upang kumpiskahin ang lahat sa kanila. Matapos ang investigasyon, lumalabas na si Lin Group ay sadyang hinamak noong una. Ayon sa mga balita mula sa lugar, ang pangalan ng wala na ay si Meng Wan, isang babae, na nakagaw ng pangkasal ng maaksidente sa truck. Papa. Mama? Nakikita niyo po ba ito? Yoran. Ligtas ka. Tawagin mo akong Lin Yuching. Ikaw? Alam mo na ang lahat. Hindi mo ba narinig ang recording? Sinabi ko na sa'yo na nagkunwari lang akong may amnesia. Para sa layunin na. Makuha ang lahat ng mga ebidensya. Para mapabagsak ng tuluyan ang inyong pamilya Xiao. Yuching. Totoong alam ko nang nagkamali ako. Wala na akong ibang hinihiling, kundi ang mapatawad mo ako. Mapatawad ka. Xiao Yichen. Maraming beses mong ginawa ang mga maling bagay sa akin. Sinira mo ang pamilya ko at ang aming kabuhayan at nang dahil sa iyo ay wala na ang tatay ko, naisip mo ba kung gaano ako kawalan ng pag-asa noon? At doon din sa labas ng delivery room sa ospital noon. Pumayag ka sa gusto ni Meng Wan, kaya niya nabitawan ang bata. Yuching. Nawala lang ako sa sarili ko noon. Yuching, kailangan mong maniwala sa akin. Huwag kang gumawa ng ganyang dahilan. Yuching, inaamin ko lahat ng mga nakaraang pagkakamali. Pero tungkol doon sa nangyari sa bata, talagang wala akong alam doon. Sinabi kasi ni Meng Wan, nadadalhin niya sa iyo ang bata para ipakita, kaya pumayag lang ako. Hindi ko alam na nagawa niya ang ganoon kalupit na bagay. Balak ko na sana siyang paalisin, pero nalaman kong buntis siya. Tama na, huwag mo nang ituloy. Ako, Naparito ako. Dahil gusto kong kunin si Xiao Tuanzi. hindi. Siya na lang ang natitirang alaala ko. Yuching, nakikiusap ako? Huwag. Binalak mo siyang saktan noon? Karapat-dapat ka bang maging ama? Yuching. Bakit hindi mo ako hinayaang sumama sa iyo sa pamilya Xiao para sunduin si Tuanzi? Baka kasi hindi mo mapigilang masaktan siya. May mga pulis sa loob ng villa. Wala talagang tatalo sa kapatid ko. Kilalang kilala mo na ako agad. Siyempre naman. Isang nakawalang miyembro ng ilegal na sindikato. Sa gitna ng operasyon ng pulisya, ay tinapos ang buhay ni Xiao Yichen gamit ang patalim. Wala na si Xiao Yichen. Ngayon, talagang hindi na kami magkikita pang muli. Kuya, palitan natin ang pangalan niya. Sige. Tatawagin natin siyang Lin Muxi. Sa ilalim ng init ng araw, ang hinaharap niya ay magiging maningning.